Selina's POV. Nang makarating ako, kinuha kong envelope at manginig-inig na pumasok sa loob. The anticipation is killing me at parang gusto kong sipahin ng elevator dahil napakabagal ito makarating sa floor ng office ni Kyle. Sinasalubong ako ng mga katrabaho ni Kyle pero tipid ko lang silang iningitian. Humugot ako ng malalim mabuntong hininga bago buksan ang pinto ng office niya. Naabutan ko siya nakaupo sa swivel chair at tinihilot ang sentido. Pumasok ako at saka pa lang siya nag-angat ng tingin at gulat na napatayo na makita ko. Selina, sumimangot ako. Masama ang loob habang nangingilid ang luha. Nilapag ko sa mesa ang hawak na envelope. Mapait siyang umiti. Nakita mo na pala. Umaasa ako na hindi eh. Umiling-iling ako at pinunit ang envelope kasamang annulment papers. Kasabay noon ang pagtulo ng duha ko at pag-awang ng labi niya. Galit ko siyang tiningnan. Alam ko nagkasala ako pero makapal na ako makapal. Hindi ko pipirmahan yan. Magkamatay na Kyle pero hindi kita hahayaang makawala sa akin. His expression softened. Honey, kung hindi mo rin ako kayang ipaglaban, sana hindi mo na ako pinakasalan. Akala mo ba magiging masaya ako pagkatapos mong pirmahan ng letseng annulment papers na yan? Peste ka? Ang torpe-torpe mo. Ang tanda mo na pero torpe ka pa rin. Why don't you tell me how you feel? Bakit palagi na lang nararamdaman kong iniisip mo? Bakit di mo sabihin sa akin na nararamdaman mo? Please calm down, hon. Tinangka niya akong hawakan pero tinabi ko ang kamay niya. I will never calm down, Policarpio. Pagkatapos ng lahat-lahat ng ginawa ko sa iyo, hindi na ako mahihiyang sigawan at awayin ka. You tell me how you feel, Policarpio. Sabihin mo sa akin ngayon kung anong gusto mo. Sabihin... Hinagkan niya ako to shut me up. Mabilis din niyang pinakawalan ang labi ko habang gulat na nakatingin sa kanya. He smiled. That's what I want. I want to kiss you. I want you to stay. I want you for myself. I want you for the rest of my life. Umawang ang labi ko at bago pa ako makapagsalita, muli niyang sinakop ang mga labi ko. Mas malami at mas malambing na hagkan. Napapikit ako at niyakap sa batok niya mga braso ko. Maya-maya pa'y binuhat niya ako habang di naghihiwalay ang mga labi namin. I locked my legs on his waist. Naglakad siya at naupo sa couch habang nakaupo sa mga binti niya. Pareho kaming hinihingal nang maghiwalay ang mga labi namin. Humarap siya sa akin at tinitigan ako sa kanyang mga mata na nagpapahayag. Marahan kong hinapos ang pisngi at labi niya habang nakatitig pa rin sa mga mata niya. I am happy that I chose him. Alam kong magiging masaya ako sa piling niya. I am sorry for my attempt of letting you go. I was just so hurt and frustrated after seeing you and him in the hospital's rooftop. Bulong niya sa garalgal na boses. Sumimangot ako. We talked and end our relationship, hon. I asked for forgiveness dahil nagulo ko pa siya dahil sa nararamdaman ko. Nasaktan ko rin siya dahil sa madalos-dalos kong desisyon at umaasa ako na makakalimutan niya rin ang nararamdaman niya para sa akin. Tumango si Kyle, marang hinagkan ang gilid ng labi ko. Hinila niya ako at pagkatapos sa kabinulungan. Han, tayo ka na. May ibang tumatayo, baka matuso ka. Nag-init ang buong mukha ko at mabilis na tumayo. Ikaw talaga. Singhal ko na tinawanan niya lamang. Hinili niya na ako at pinaupo sa tabi niya. Stay here. Gusto ko ng inspirasyon habang nagtatrabaho. Nganisihan ko siya. Mag-a-apply nga pala ulit ako na sekretarya mo. Tumawa siya at umiling. Huwag ngayon, hon. Saka na kapag nakapanganak ka na. Napangiwi ako. Ang tagal pa nun. Hinagkan niyang noo ko at napangiti naman ako. Masayang-masaya ako dahil alam kong mahal na mahal ako ng lalaking yakap ako ngayon. Nabigo man ako sa una kong pag-ibig. Naging tuloy naman yon para matupad ko ang pangarap ko at matagpuan ko ang great love ko. Napabuntong hininga ko. Love is really mysterious, unpredictable, yet beautiful. Sino mag-aakalang first love pala ako ng first love at great love ko? I love you, Selina Policarpio. You are my life. Masuyong bulong ni Kyle sa tenga ko. Napangiti ako at pinataka ng mabilis na hagkan ang mga labi niya. I love you too, Kyle Policarpio. You are my hope and my light. We both smiled at each other, happy and contented. Di na ako magkakasala dahil ayoko nang saktan pa ang dalawang lalaking may malaking parte sa puso ko. Sa kabilang banda, 1.5 months had passed. We're living happily and contented. 2 months na ang pinagbubuntis ko at masaya ako dahil tanggap ni Kyle ang batang nasa sinapupunan ko. Napakabait talaga niya at sobrang mapagmahal. He never failed to make me feel his love every day. He always buy me flowers and kiss me good morning every morning I wake up, and even before I close my eyes at night. After ng pag-uusap namin ni Daniel sa rooftop ng ospital, nabalitaan ko umalis si Daniel at nagbabakasyon sa kung saan. Hindi binanggit ni Danny kung nasaan siya, at di na rin naman ako nagtanong.
Kiko and Jacob are visiting Gavin at Lauren almost twice a week at sobrang nagpapasalamat ako sa kanila dahil nakakagawa ako ng gawaing bahay kapag kasama nilang dalawang bata. Abala naman si Danny sa pinagpaplanuhan nilang kasal ng kasintahan niya at kalaunan nalaman kong si Selena ang dating yaya ni Gavin. Napakalit niya naman pala ng mundo. Hapon at ilang oras na lang darating na si Kyle kaya't narito ako sa salas para makita niya agad ako pagdating niya. "Mommy, Uncle Danny is here!" Ngiting-ngiting impormo sa akin ni Lauren. Kasunod niya si Blake na nakangiti sa akin. "Hi, Tita Ganda!" Nakangiting bati sa akin ni Blake saka hinagka ng pisngi ko. He even kissed my baby bump. "Hello, Blakey, kamusta?" Nakangiting tanong ko. Ngumisi siya lalo. "Ito, pogi pa rin. Nasaan pala si Gavin Shorty, tita?" Napailing ako. He is always teasing Gavin at piko naman ang lalaki ko. Palagi nauuwi sa sigaw ni Gavin ang pag-aasaran nila na inaawat naman ni Lauren. "Selena, kamusta?" Nalapitan ako ni Lena at nagbeso sa akin. Danny nodded at me and smiled at him. Sakto namang lumabas ng kusina si Nana Huling na may dalang juice. "Salamat, Nay." Nakangiting sabi ko. She just tapped my shoulder, tsaka naupo sa gill couch malapit sa TV. Nilingon ko si Lena na naupo sa mahabang sofa katapat ko. "Kayong kamusta? Kamusta ang preparation ng kasal?" Nagtingin na ng dalawa. I can see the spark in their eyes as they stared at each other. Nakaramdam ako ng kilig para sa kanila. Nilingon ako ni Lena at kinuha ang isang sobrang puti sa bag niya at iniabot sa akin. "Kaya nga kami pumunta dito eh. Ito ang invitation na asahan namin kayo ni Kyle, ha?" Ngumisi ako. "Oo naman." Kinuha kong invitation at binuksan. Namangha ako sa ganda ng design. May litrato dun silang dalawa doon na nasa gitna nila si Blake. Magkadikit ang mga pisngi nila at kapwa mga nakanguso. May hawak na rosa si Danny na nakadikit sa kabilang pisngi ni Lena, na hawak naman ang braso ni Blast. Nakaakbay sa kanilang dalawa si Blake. "You are cordially invited. Come and join us to celebrate our wedding, Danny and Lena." Napangiti ako at nag-angat ng tingin sa kanila. Nakita ko kung gaano kalaki ang ngiti ni Danny, tanda ng sobrang kaligayahan at pagmamalaki. "Expect us in this very important celebration." Nakangiting sabi ko. Nagtagal pa si Alena na ilang oras dahil ayaw pang umuwi ni Blake. He is enjoying to tease his cousin who is now pouting like there is no tomorrow. "Blake, tama na yan, napipiko na si Gavin." Saway ni Lena sa anak. Tumawa lang ako lalo pa nang lapitan ako ni Gavin na lukot ang mukha. "Mom, that bamboo is teasing me again." Natawa kami ni Lena. Bamboo kasi talaga ang tawag ni Gavin kay Blake. Matangkad kasi ito at payat. Tumabi sa akin si Lauren kaya napatingin ako dito. She's smiling habang nakatapat sa tenga niya ang cellphone niya. Mukhang kausap na naman niya si Daniel. "Yes, Dad. Nandito sina Uncle Danny." "Opo, paiyak na nga si Gavin eh." "Ikaw talaga, Dad. Kailan ka ba kasi uuwi?" Nilingon ko si Danny nang maramdaman ng titig niya. I smiled at him. Tumango siya ng marahan. Mukhang iniisip niyang apektado pa ako ni Daniel. Totoo yun, pero hindi sa paraang gusto ko siyang makasama ulit. Apektado ako dahil alam kong miserable pa rin siya dahil sa akin. Matatahimik lamang ang damdamin ko kapag nahanap na niya ang babaeng magpapasya at makakasama niya habang buhay. "Ma, Pa, pwede bang dito ako matulog ngayong gabi?" Paalam ni Blake na nilalambing na ngayon si Lena. Pagkanhag kanto sa pisngi ng ina. "Blake, aasarin mo lang ang mga pinsan mo," kunot noong sabi ni Danny. "Pa, hindi. Nagmo-movie marathon kami ni Lauren Gracia. Diba, Lauren Gracia?" Nalingon ko si Lauren na matalim ang tingin sa pinsan. Kausap niya pa sa telepono ang ama pero iritado niyang sinagot si Blake. "Yes, Kuya Blake. Magmo-movie marathon tayo. Pero pwede bang wag mong tawagin ang buong pangalan ko? Hindi ba nangangalay ang bunganga mo?" Humalakak si Blake. Napangisi naman kami ni Lena. Pinipigil ang tawa namin. "Dad, malapit ko nang isipin na sa'yo nagmana si Kuya Blake." Biglang singhal ni Lauren sa telepono niya. Napapailing na lamang ako at tumayo. Napatingin ako kay Nana Huling na tuwang-tuwa na pinagmamasdan ng mga bata. Inawakan ni Gavin ang kamay ko. "Mom, itapon na natin po yan si Bamboo." Galit na tinuro ni Gavin si Blake at tumawa lamang ulit. Nilapitan ako ni Blake at niyakap. "Gavin, hindi ako itatapon ni Mom kasi paborito niya ako." "Liar ka!" Sigaw ni Gavin, saka tinulak si Blake at siyang yumakap sa akin. Hinila naman ni Lena paupo si Blake at pinitik ang tenga nito. "Peste ka? Tigilan mong pang-asal sa mga pinsan ko. Nako, Blake." Ngumisi lang si Blake. Tamang-tamang narinig namin ang pagdating ng kotse ni Kyle. Tumayo ako at sinilubong siya sa may pinto. Kaagad siyang umitit, tinagkan ako. "Hey, good evening, hon."
I smiled at him. Narito si Lena. Agad siyang lumingon sa living area. Nilapitan niya muna si Gavin at tinagkan sa pisngi bago bumaling kay Lauren na nagtetelebabad na naman habang kausap si Daniel. Lumapit ako sa kanila at naupo sa tabi ni Kyle. Nakalong na si Gavin. So, handa na pala ang kasal? Nakangiting tanong ni Kyle na makitang invitation sa coffee table. Oo, aasahan namin kayo. Si Danny ang sumagot. Inakbayan ako ni Kyle. Kami pa ba ang mawawala? Congratulations, by the way. Salamat. Sabay na sagot ni na Danny at Lena. Di nagtagal nagpaalam na rin sila. Naiwan talaga si Blake dahil nagpumilit siyang magpaiwan. Pagkatapos ng hapunan, dumiretso na sina Blake, Lauren at Gavin sa kwarto ni Lauren dahil magmo-movie marathon daw sila. Gumawa ako ng popcorn habang naliligo si Kyle sa kwarto namin. Baet, ako na dyan. Nganitian ko si Nana huling. Ako na, Nay. Pahinga ka na. Sigurado ka? Tumango ako. Opo, Nay. O sige, good night, Baet. Ngumiti ako. Good night, Nay. Na makaalis siya, napangiti ako ng malaki. I am glad she's here. Kahit pa paano may makakatuwa ako kapag nasa trabaho si Kyle. Tinapos ko ang paggawa ng popcorn. Nagtimpla rin ako ng juice saka umakyat diretso sa kwarto ni Lauren. Agad nagbukas ang pinto matas kong tumawag. Si Blake ang nagbukas na nakangiti sa akin. Tita ganda! Wow, popcorn! Iniabot ko sa kanya ang tray na dala ko. Ginawan ko kayo ng snack. Thank you, tita. Pasok ka muna, tita. Nakangiting sabi ni Blake saka pumasok sa kwarto. Sumilip ako at nakita ko si Lauren nakadapa sa kama. Katabi si Gavin, ganoon din ang pwesto. Tutok na tutok sila sa pinanonood. Avengers? Napangiti ako. Pumesto si Blake sa paanan ng kama. Nakaupo siya sa sahig at tinawakan niyang popcorn para maabot ng dalawa. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, tinayaan na sila. Madalas talaga silang magbonding tatlo kaya't nasanay na ako sa tuwing pumupunta dito si Blake. Nakakatawa dahil isa't kalahating buwan pa lang naman na magkakilala sila. Naging malapit na silang tatlo sa isa't isa. Pumasok na ako sa kwarto namin ni Kyle. Tamang-tamang kalalabas na ng banyo at nakatapis pa ng tuwalya sa bewang. Napahagat ako ng labi habang bumababa ang paningin ko sa perpektong katawan niya na may 8 bato. Oh gosh, pregnancy hormones. Han, I already prepared the bathtub. Kumarap ako at marahang tumango. Dumiretso ako sa banyo nang iniiwang mapadikit sa kanya dahil talagang nagiinit ang katawan ko. Tinanggal ko lahat ng damit ko saka maingat sumakay sa bathtub. Umupo ako at napapikit sa kamarang hinaplos ang tiyan ko. The warm water is not helping. Pakiramdam ko mas lalo ako nagiinit. Umawang ang labi ko nang maalala ang katawan ni Kyle. Tumayo ako at tinignan ang mga kamay kong nasa tiyan ko. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko at saka kinuha ang wardrobe na nakalagay sa towel rack. Lumabas ako ng banyo. Naabutan si Kyle nakaupo sa kama habang nagbabasa ng libro. He's wearing boxers and white sandal. Lumunok ako at dahan-dahang naglakad papalapit sa kanya. Napansin naman ni Kyle ang presensya ko. Kaya niya inalis ang reading glass at talagayan sa bedside table kasama ng libro. His forehead creased. Han, you okay? Dahan-dahan ako lumuhod sa paanan ng kama at gumapang palapit sa kanya. Han, kulot noong tawag niya sa akin. Tumikim ako at patuloy na gumapang hanggang sa nasa unahan na niya ako. Umupo ako sa tiyan niya. Nanlaki ang mata ni Kyle at napahagat naman ako ng labi. Han, may mga bata dito sa bahay. Lumunok ako. Naroon sila sa kwarto ni Lauren, malayo sa kwarto natin. Han, did you lock the door? Pabulong na tanong ko pa sa kanya. Yes, ngumisi ako. Good. Bulong ko at saka hinagka ng pisngi niya. May pananabik at paghahanap. Han, are you sure about this? Tila nahihirapan ang tanong niya. Kinagat ko ang labi niya at saka ko nilapit sa tenga niya ang bibig ko at kinagat ang puro ng tenga niya. What do you think, Han? Peste. Mura niya ng tila na patit at pagtitimpi niya. Kaagad niya ako sinakop. Pakiramdam ko mas lalo nag-apoy sa kasabikan ng katawan ko dahil sa sexing pagmamura niya. Pirantayin kong nag-aapoy na kasabikan niya. Maya-maya sinimulan na ni Kyle ang pasayahin ako. Wala siyang sinayang na oras para makuha ko. Mabagal at unti-unting bumibilis ang ginagawa niya na nagpapabaliw sa akin. Hanggang sa sabay naming naabot ang rurok ng sukdulan. Kapwa kami hinihingal. I love you, Han. Bulong niya sa tenga ko pero hindi ko na nagawang sumagot dahil sa pagod at antok. Narinig ko siyang tumawa at inalis ang sarili sa akin. Mahina ako sumigaw dahil sa munting kaliti doon. Konti kong iminulat ang mga mata ko na maramdaman kong binuhat niya ako. Inihiga niya ako na maayos sa kahinaggan sa noo. Di ko na alam ang kasunod niyang ginawa dahil turuyan na ako nakatulog. Kyle's POV.
Ang paghanga kalikasan ay aking libangan. Habang tinitingnan ko ito'y nakakaramdam ako ng kalmado. Napakaganda at parang di pinansin at wala akong mahanap na dahilan para hindi sila pansinin. Ang kalmado, ang simay ng kasariwaan mula sa puno at ang lunti ang tanawin. Kung ikukumpara sa buhay sa lungsod na puno ng gusali at makabagong teknolohiya, mas maganda ang probinsya at mas gusto kong tumira sa probinsya panghabang buhay. Sir Kyle, kakain na. Natiginan ako at natungong sa katulong namin na si Nana Huling. Siya nagpalaki sa akin dahil masyadong abala ang mga magulang ko sa mga negosyo. Ngumiti ako kay Nana Huling. Nana, I told you can call me by my name. Ngumiti lamang siya. Napailing na lang ako at saka binaba ang cellphone at earpods ko. Sabay kaming pumunta ni Nana Huling sa kusina at sabay din kaming kumain. Bawat kanin na sinusubo ko ay tinatanong kong utang sa parents ko at kay Nana Huling nasa huli sinusuklian ko ng tagumpay sa sarili kong buhay. At the age of 50 natutunan kong lahat ay hindi dapat paghirapan para maramdaman ang tagumpay. After eating, I volunteered to wash the dishes pero tumanggi si Nana. Siyempre, napapailing ako at kinuha ang laptop ko at saka binuksan ng Skype. Napangisi ako agad na nag-call si Nana Marta, ang nakatatandang kapatid ni Nana Huling. Ma, Nana Marta's calling. Agaw ko sa pansin ni Nana. Excited siyang tumigil sa paghuhugas ng plato at lumapit sa akin. Tumayo ako at pinaupo siya sa inuupuan ko kanina. Nana Huling started chatting and laughing with her sister. Pasimple ko namang hinugasan ng mga platong iniwan niya habang pasulip-sulip ako sa screen. Iniintay ang pagsilip ng 4 na taong batang makulit na inaalagaan ni Nana Marta. Naku ate, napakaganda dito sa probensya ng mga Policarpio. Abay dapat bumisita kayo dito. Ilang linggo na kami dito at siguradong masasiyahan niyang alaga mo kung papasyal siya dito. Napangisi ako sa suggestion ni Nana Huling. Right, Nana? Convince your sister. I wanna see that kid in person. I really like her. Alam kong masyado pang maaga at masyado na ako matanda para sa isang 4 na taong gulang na bata pero wala akong pakialam. Gustong gusto ko siya. Soon kapag siya umabot na sa legal na edad, hahanapin ko siya at pakakasalan. Nasaan ang alaga mo? Agad tumo ng atensyon ko sa screen ng laptop nang itanong iyon ni Nana Huling. Napangiti ako nang biglang sumilip ang bata sa screen. Nakangiti siya hanggang tenga at di ko maiwasan ang humanga sa kanya. Malalim at makahulugan ang mga mata niyang nagpapatibok ng puso ko. Siya ay higit sa kagandahan. Di ko alam ba't ganito ang nararamdaman ko sa kanya. Ang bata pa niya pero iniisip ko nang ligawan siya. Mabuti lang napipigilan ko pang sarili ko. Madalas na nag-uusap si Nana Huling at ang kapatid niya sa Skype. Palagi naman ako nakisilip para makita ang makulit na bata at di ako nabibigo. Palagi siya nakasilip sa camera habang humahagikik. Nako ate, napakabibo talaga niyang alaga mo, no? Tumawa si Nana Marta. Ano pa? Masayahing bata talaga tong si Serena at napakabibo, kaya nga mahal naman siya ng mga magulang niya. I smiled and glanced at the screen. Narito ako sa tabi ni Nana Huling. Pareho kami nakaupo sa couch habang nagpapanggap ako na nanonood ng TV. Ilang buwan pa ang lumipas, ganon ang laging routine ni Nana Huling at Nana Marta. Abala ako sa school kaya hindi na ako masyado pang nakakapag-eavesdrop sa usapan ng magkapatid. Di ko rin tuloy nakikita si Serena. Ang pangarap kong mapangasawa. Kailangan pagtungtong mo ng 21 years old, kaya man ang hawakan ng negosyo natin. Even the partnership with the Milares, Kyle, gusto ko ikaw mag-asikaso nun. Bumuntong hininga ako at hindi sumagot. Sa totoo lang, ayoko nang gustong mangyari ni Papa. I want to build my own firm. I want to be an architect. Pero hindi ko masabi ang gusto ko. He will be disappointed. Nilingon ko si Nana Huling na nakaharap sa screen ng laptop. Kurot noo ko siyang nilapitan. Nay, hindi pa ba sumasagot sa tawag si Nana Marta? Hindi pa. Kinakabahan na nga ako eh. 2 linggo ka na siyang hindi nakakausap. Bumuntong hininga ako. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Di pa naman alam namin ni Nana kung nasaan sila. Hindi kasi sinasabi ni Nana Marta kung saan sila nakatira. Hinaplos ko ang likod ni Nana Huling para pakalmahin siya. Kahit ako sa sarili ko ay hindi ko alam paano kakalma. Kinakabahan ako at nag-aalala kay Selena. Years passed, sumapit ang 21st birthday ko. Tuluyan kaming nawalan ng communication sa kapatid ni Nana Huling. I was wearing a suit, looking so formal. We have a huge party in a hotel at narito ako ngayon sa isang kwarto sa hotel. Bumuntong hininga ako at napatingin sa pinto ng may kumatok. Agad ko yung binuksan. A smile immediately scratched my lips. Mom, hi! She eyed me from head to toe and smiled. Hello, Iho. Happy birthday!
Thank you, Mom. Let's go? Naghihintay ang mga bisita ng daddy mo. I offered her my arm. Sure, Mom. Let's go. Lumabas kami. Ayoko man pero kailangan kong sundin ng parents ko. Kaya ipapakilala nila ako bilang tagapagmana ng Policarpio Company. Our company produces high-quality steel and we are known for being on top. Following our company is the Milares and now, the Milares and Policarpios are merging. Matalik na magkaibigan kasi ang papa ko at si Mr. Errol Milares. Ladies and gentlemen, my only son, Kyle Policarpio. Papa properly introduced me. I smiled at the crowd. Good evening, everyone. Thank you for coming tonight. Papa put his arms around my shoulder. Maya-may lumapit sa amin isang lalaki matanda lang, siguro nang hindi higit ng 20 taon. And everyone tonight, the Milares and Policarpio are now a corporation. It is now P&M Corporation. Hinarap ko ang lalaki at nginitian. He is Errol Milares, Papa's friend. I'm Kyle Policarpio, sir. We shake our hands. I'm Errol Milares. Nice meeting you, young man. Thank you, sir. The party continued and everyone greeted me with a smile. I was walking towards the buffet table dahil medyo ginugutom ako nang mabangga akong isang binatilyo. Matangkad siya, halatang bata pa. He looked at me and his forehead creased. Watch where you're going, mister. Napakamot ako ng pisngi. He is a little brother, a brother I never had, so I smiled at him. Sorry, saan ka ba nagpunta? He pursed his lips and looked around. I'm looking for wine. Napailing ako. Wine? Ang bata pa niya. Ilang taon ka na, boy? O naiiling na tanong ko. I am 13 years old. Why? Baka gusto mo rin malaman ang pangalan ko. I am Danielle Milares. My status? Taken by bunch of girls. Ano pa? Bilis at hahanapin ko pa rin ang kapatid at tatay ko. Napakamot ako ng batok. This kid. Mukhang masarap siyang maging kapatid. I want a little brother like him. Tara, alam ko kung nasa ng tatay mo. Pag-aaya ko. Pinangunutan niya ako ng noo. Really? He really speak and act like an adult. Yeah. Sagot ko at saka tumingin sa paligid. Agad ko namang naispatan si Mr. Milares. Mukhang anak niya ang batang to. Wala naman kasing ibang Milares pa dito eh. Okay, lead the way, mister. Oh, who are you, by the way? Nakapamulsang tanong pa niya. Napangwi ako pero agad ding sumagot. I can be your older brother. Tumango-tango siya at hindi na sumagot. Natapos ang birthday ko, hindi ko pa nakuha ang gusto kong regalo. Napailing na lang ako at na makarating kami sa bahay. Dumiretso agad ako sa basement para puntahan at pagmasdan na nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Paintings of Little Selena. Palagi ko siyang ipinipinta. Kada makikita ko siya sa screen sa tuwing nag-uusap noon, si Nana Huling at Nana Marta, pinagmamasdan ko lang ang mga painting. Sana makita ko ulit siya para maipinta ko ulit siya. I badly want to see her teen figure. Ilang linggo pang lumipas pagkatapos ng Noche Buena, umalis na ulit ang parents ko, saying they're going on a trip with their colleagues. I was busy playing on my phone habang nanonood si Nana Huling ng TV nang biglang nag-flash ang isang balita. Nabitawan ko ang cellphone ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at halos hindi ko marinig ang balita dahil nakatulala ako sa litrato ng parents ko na naka-flash sa screen ng TV with the caption na dead on the spot. Napailing ako tiningnan si Nana Huling. I burst in tears as I tried to calm myself pero hindi ko magawa. My parents! Na-aksidente ang parents ko. Sa kabilang banda. I struggled to survive. Yes, I have the P&M Corp. Naging katuwang ko naman si Mr. Milares sa kumpanya. May pera ako at maayos ang katayuan ko sa buhay. Pero nahihirapan pa rin ako dahil hindi ako sanay na walang magulang tumatawag sa akin tuwing gabi para ipaalalang pagbubutihin ko ang pag-aaral para mahawakan ko na maayos ang kumpanya. After my parents died, hindi ko na itinuloy ang kursong business administration. Tinapos kong kursong architecture dahil ayokong lokohin ng parents ko at ang sarili ko. Nagawa ko naman sa awa ng Diyos. I became an architect. I passed the board exam at napanatili kong partnership between the Milares. Nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong architectural firm. Masasabi kong okay ng buhay ko. Naabot ko na ang pangarap ko. Nagawa ko na ang mga gusto ko. Isa na lang ang kulang sa buhay ko. Ang sagot na nag-iisang dasal ko. Ang mapangasawa ang batang matagal nang nasa puso ko. Walang nagbago.
Maraming taon ang lumipas pero ganun pa rin ang nararamdaman ko. Sa tuwing tinitingnan ko pa ang painting ko na siya ang subject, ganun pa rin ang reaksyon ng puso ko. Walang mintis, walang nagbabago. Sir Kyle, bakit di ka na nag-asawa? Bakit hindi ba't magta-35 ka na sa Desyembre? Napangiti ako at nalingon si Nana Huling. Nay, alam niyo naman kung sinong hinihintay ko, di ba? Ngumiti siya. Naku, walang kasigurudan ang hinihintay mo. Paano kung may asawa na siya? Paano kung wala, Nay? Positive pang tanong ko pabalik. Tumawa siya at ikinumpas ang kamay. Bahala ka nga. Sige na't tapusin mo ng almusal mo at baka mahuli ka sa trabaho. Sa kabilang banda. I took overtime kaya halos malalim ng gabi na makauwi ako. I was silently driving when someone appeared and blocked the street. I was able to step on the brake dahil nagulat ako. Kaya hindi ako ganun kalakas ang pagsalpok ng katawan sa kung sinong baba. Peste? Mabilis kong bumaba at nilapitan ng babaeng nakandusay sa gitna ng kalsada. My breathing hitched as I stared at her face. Selena? She's breathing. Oh God! Mabilis ko siyang binuhat at dinala sa kotse ko. Halos paliparin kong kotse ko makarating lang agad sa pinakamalapit na ospital. I was praying while waiting outside the emergency room. I even spent the whole night watching her sleeping in the hospital bed. Selena! Oh Selena! My prayer is now answered. Narito na siya. Alam ko siya to, ramdam ko sa puso ko. Siya yung batang inaalagaan ni Nana Marta noon, pero bakit ganitong itsura niya? Ano ang nangyari sa kanya? Sa kabilang banda. Inihintay ko si Nana Huling sa kwarto ni Selena kinabukasan. She woke up an hour ago pero nagwala siya kaya tinurukan ng pampatulog. Nang makarating si Nana Huling nagulat siya sa itsura ko. May mancha pa rin kasi ng dugo ang damit ko. Sir, Diyos ko, ano nangyari? Imbes sumagot, ngumiti ako ng malaki. Nay, I found her, Nay. I already found Selena. Excited na sabi ko, tinuro si Selena ang natutulog sa hospital bed. She was shocked as she glanced at Selena. Muli niya akong tinignan. Naku, hindi mo nga alam ang itsura ni Selena. Baka naman nagkakamali ka lang. Umiling ako at tinamang mabilis sa pintig ng puso ko. No, Nana. Alam kong siya si Selena. My heart. It's what my heart is saying. Napangiti siya at umiling. O sige, bahala ka pero magpalit ka muna ng damit at nang malaban ko na yung damit mo. Tumango ako at kinuha ang paper bag na may lamang damit ko. Sinulyapan ko muna si Selena bago ko pumasok sa banyo at nagpalit. I am happy now that I finally found her. Kung ano man ang nangyari sa kanya at pinagdaraanan niya, sisiguraduhin ko. Makakalimutan niya yun dahil pasasayahin ko siya. I will make her happy for the rest of my life. Sa kabilang banda. It's harder than I expected. Kala ko ganun lang kadali. Yung ngayong narito na siya sa tabi ko pero hindi. 3 linggo at kalahati siyang natulog at nang magising siya, takot na takot siya. Sobrang nasasaktan ako para sa kanya. Anong klaseng kalupitan bang pinakita sa kanya ng mundo at nagkaganto siya? Nalaman kong Selena ang pangalan niya at doon ko na siguro na siya nga ang Selena ang hinahanap ko. Ang babaeng matagal nang laman ng puso ko. After weeks of having her beside me, she's finally being comfortable. Ginagawa ko lahat para maging komportable siya kapag nasa paligid ako. Napansin ko kasi ilag siya sa akin. Pinigilan ko ang sarili ko. Sobrang pagpipigil ang ginawa ko para lang di siya yakapin at tiyagkan at sabihin ang nararamdaman ko. Baka matakot siya sa akin kaya pinilit kong magpakakaswal na lang kapag nakikita at kaharap ko siya kahit pa nga sobrang nagwawala ang puso ko pag malapit siya. I decided to keep her company whenever I'm home kaya madalas akong nag-uwi ng projects at inutusan ko siyang tulungan ako. Minsan sinadya kong guluhin ng mga files ko para may dahilan ako na makasama siya sa opisina ko sa bahay. Lumipas ang mga buwan, napapansin kong napapadalas na ang pagngiti niya. Palagi niyang kausap si Nana Huling at masaya ako dahil doon. Gusto ko maging komportable siya sa bahay ko. I was fighting my own urges to hug her and kiss her. Sobrang pagpipigil ang ginawa ko lalo pa na mag-offer siya sa akin ng kasal. I couldn't say no but I must. I don't want her to think pinagbabayad ko siya sa mga ginagawa ko para sa kanya. Pero hindi ko pa rin siya natitiis. I married her in an island. That was the happiest day of my life. Akala ko hindi matutupad ang pangarap ko pero eto siya at nasa mga bisig ko. Natutulog matapos ang kasal namin kahapon. Hinagkan ko siya at naramdaman ko ang pagkawala ng luha sa gilid ng mata ko. Mahina akong natawa sa sarili ko. Kala ko kahapon pa naubos ang luha ko habang pasimple itong pinupunasan habang papalapit siya sa akin suot ang trahe de boda.
Having her as my wife, it felt surreal. Pakiramdam ko nagtatampisaw ako sa mga ulap, lalo pa nang pinanganak niya si Lauren at si Gavin. Mas lalo ring tumindi ang pagmamahal ko sa kanya habang lumilipas sa mga araw, buwan at taon. Masaya kami. Masaya kami magkasama hanggang sa maaksidente nga ako at pagising ko nagbago na siya. Siguro napagod siya sa akin. Siguro sobra siyang nahirapan habang tulog ako. That thought made me realize my deficiency as her husband. Hindi ko siguro na iparamdam sa kanyang labis sa pagmamahal ko kaya naghanap siya ng iba. Nadurog ang puso ko na maisip na nakipaghagkan si Serena sa ibang lalaki. Ramdam ko ang panlalamig at distansya niya sa akin hanggang matuklasan kong totoo. Na ang business partner kong totoong nagmamayari sa puso niya. It is Daniel Milares. I treated him as my younger brother kahit di niya ako naalala. I spent some nights in my office. Natauhan ako na maaksidente si Lauren at doon ko napatunayan na may namagitan na kina Serena at Daniel. It hurts pero kailangan ko magparaya dahil unang-unang hindi akong mahal niya. Sa oras na yun napagtanto ko ang aking papel sa kanyang buhay. Nagpa siya akong pakawalan siya. Nilalok ko siya ng annulment at yun ang pinagsisihan ko kasi muntik na niyang mawala ang baby nila ni Daniel. At nang magmakaawa siya tumiyak sa akin, halos mawalan ako ng malay. Hindi niya deserve ang sakit at paghihirap na yon. Siya ay inosente. She is lovely kaya hindi siya po pwedeng masaktan na sobra. Akala ko katapusan ko na. Akala ko habang buhay na ako mag-iisa at magsisisi na pinakawalan ko siya. Pero lumapit siya sa akin. Umiiyak. Pinapagalitan ako sa pagsuko ko. Doon ko napagtanto ang papel ko sa buhay niya. Ako ang asawa niya. Dapat manatili ako sa tabi niya tulad ng isinumpa ko. Dapat ipaglaban ko siya at mahalin siya. Yun ang dapat kong gawin. Policarpio. Napatulan ako sa gulat. She's calling my last name and she's mad. Anong ginawa ko? Nilapitan ko siya. Nakaupo siya sa sofa habang hinaplos ang 9 na buwan niyang tiyan. Kabuwanan na niya pero wala ditong ama ng bata dahil sinabi nito sa akin. Broken hearted pa siya kaya ako raw muna ang tatay. He even told Lauren na i-video ang paglabas ng bahay dahil gusto niyang makita to. He is really crazy. Han, bakit? Malambing na tanong ko sa Amazona kong asawa. She glared at me. Di ba sabi ko dito ka na lang, saka nakikita ko dahil baka biglang pumatok ang panubigan ko. Alam mo namang ninenervous ako kapag manganganak na ako eh. Napakamot ako ng batok. Ngayon ko lang na-realize na under pala ako kay basta sa Serena lang a-under sa akin. Masaya ako. Han, sa kusina lang ako ha. Titingnan ko lang si Lauren. Gusto mo ba ng juice? She looked at me. Tubig na lang. Tumango ako. Okay. Pumunta ako sa kusina. Naabutan ko si Lauren naka-Skype pa rin sa dala niyang laptop. Katabi niya si Gavin na kumakain ng cookies. Kuya ikaw, Lauren, don't ever date a playboy. Seryosong pangalan ni Daniel kay Lauren. Napailing ako at kumuha ng tubig. I don't mind dating a playboy, Dad, lalo na kung katulad mo. Nilingon ko si Lauren dahil sa sinabi niya sa dad niya. Katulad kong peste? Kurot noong tanong ni Daniel. Lauren shook her head. Katulad mong marunong magbago, Dad. Napangiti ako. That's our Lauren. Policarpio yung tubig ko. Napangawi ako habang tumatawa naman si Lauren, Daniel at Nana huling. Nakakapasok lang ng kusina. Oh my wife is a tigress. Daniel's POV. Masakit ang palayain ng taong mahal mo at sobra akong pinagsisihan ng ginawa kong kasalanan kay Serena. Alam kong alam niya na sobra ko siyang minahal. Kahit nung una sa maling paraan ko ginawa, sobra ako nagsisisi nang mawala siya sa akin. Di ko man lang naiparamdam kay Serena kung gaano ko siya kamahal at ipiramdam sa kanya na siya lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sumapit ng maraming taon nang mag-rose muli ang landas namin ni Serena. Gustong gusto ko siyang yakapin na mahigpit at hagkan sa mga labi. Pero nabigla ako nang malaman kong may asawa na siya at si Kyle Policarpio ang kanyang asawa. Sobra ako nasaktan sa nalaman ko. Simula nang muli ko siyang nakita, hindi na ako tumigil para mabawi siya. Gusto ko siyang ipaglaban, muling bawiin kay Policarpio pero hindi ko na siya mapilit. Alam kong mahal pa rin niya ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya, pero sinabi niya sa aking mali. Mali ang magkasama kaming muli. Ayaw niyang saktan si Policarpio dahil siya lang daw ang nagparamdam sa kanya ng totoong pagmamahal at pag-aalaga na hindi ko nagawa sa kanya noon. Pero hindi ako nawala ng pag-asa at nalaman kong anak namin si Serena, si Lauren, at nabigyan ako ng pagkakataon na muli siyang makuha at nagbungang muling aming pag-iisa.
Akala ko ang mga anak namin na magiging tulay para magkabalikan kong muli, pero nagkamali ako. Mahal niya ang asawa niya at ayaw niya tong mawala sa kanya. Kaya kahit masakit sa kalooban ko, pinilit kong magparaya, alang-alang sa ikasaya-saya ni Selena at para na rin sa mga anak namin. Di niya ako pinagbawalang lumapit sa mga anak ko dahil sabi niya karapatan ko ring makilala at makisama sila kahit sa konting panahon. Pinilit kong lumayo para makalimot sa sakit na nararamdaman ko. Nagkaganito man ang sitwasyon, nagpapasalamat na rin ako dahil kay Policarpo na punta sa Serena. Alam kong mamahalin niya si Serena at ang mga anak ko ng totoo. Lubos akong humahanga sa kanya dahil sa 2 beses namin naging kasalanan ni Serena, di mo lang siya nagtanim ng galit sa amin. Mas pinili niyang magpatawad at magsimulang muli. Kaya ngayon panatag ng loob ko na lumayo para makalimot sa sakit na nararamdaman ko. Sana maging masaya si Serena dahil ang kaligayahan niya ay kaligayahan ko rin. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Serena at Daniel. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa aking storya. Atin pong natunghayan na hindi lahat ng totoong nagmamahal ay magkakasama hanggang sa huli. May mga bagay na kailangan isakripisyo alang-alang sa ikaliligayan ng iyong minamahal. Sana po'y patuloy nyo pa ring suporta ng aking munting channel at inyo pong aabangan ng aking paparating na bagong istorya. Maraming salamat po and keep safe everyone!